Ang mga bersikulong ito ay nagpapatibay ng kahalagahan ng pagmamahalan ng mag-asawa at binibigyang diin ang respeto, pag-ibig at pagpapahalaga sa mga tungkulin sa buhay, may asawa at sa pamilya. Genesis chapter 2 verses 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Yes, ako ay isang angkop ng makakasama at makakatulong sa aking asawa. Marcos chapter 10 verses 6 to 7. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa'y magiging isa. Di na sina dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yes, ako ay nakiisa sa aking asawa, at kami na pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Mga Kawikaan chapter 18 verse 22. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ay may bigay. Yes, ang mabuti kong may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala sa akin na si Yahweh lang ang may bigay. Mga Kawikaan chapter 31 verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Yes, ang mabuti kong asawa ay higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Mga Kawikaan chapter 31 verse 26 and 28. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Yes, ang asawa ko ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Ginagalang ng aming mga anak at aking pinupuri. 1 Pedro chapter 3 verse 7. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Yes, inuunawa ko ang aking mabuting may bahay, sapagkat siya'y mas mahina upang walang sagabal sa aking mga panalangin. Efeso chapter 5 verses 22 to 23. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Yes, bilang asawa na babae, papasakop ako sa asawa ko tulad ng pagpapasakop ko sa Panginoon. Efeso chapter 5 verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia.
Inihahandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Yes, bilang asawang lalaki, mamahalin ko ang aking asawa na may pagsasakripisyo na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. 1 Corinto chapter 7 verses 3 to 5. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag niyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Yes, hindi ko ipagkakait ang aking sarili sa aking asawa dahil hindi lamang ako ang may karapatan sa aking katawan. 1 Pedro chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, pagmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yes, mamahalin ko ang aking asawa ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Mangangaral chapter 4 verses 9 to 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parihong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lupit na may 3 pilipit, ng hibla ay hindi agad malalagot. Yes, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, sapagkat kapag nabuwal ako, maitatayo ako ng aking kasama at hindi ako magiging kawawa. Mga Awit chapter 85 verse 10. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaog palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Yes, hinahayaan kong maghari ang katapatan at pag-ibig, ang kapayapaan at kabutihan sa aming mag-asawa. 1 Corinto chapter 16 verse 14. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin niyo ng may pagmamahal. Yes, lahat ng ginagawa ko sa aking asawa ay gagawin ko ng may pagmamahal. Ang mga bersikulong ito ay nagbibigay diin sa mga tungkulin ng mag-asawa sa bawat isa na may pagmamahal